nakapagturo tayo. Share the gospel, ayan. Sa loob ng 12 years, 12 months, 11.5, no? Nakapag-share naman tayo ng gospel. Share naman natin yung ating natanggap na pag-ibig sa Panginoon. Nakapag-share na po ba tayo? Amen? Amen. Ayan, isa sa Ayan, tignan natin kung nakapag-share po tayo. Ayan, isa po yan sa mga tinitignan natin. Christian fellowship. Ayan, sabi ko, yung mga gawain natin dito sa ating church, nakaka-attend po ba tayo ng mga fellowship natin? Ilan po ba yung natin na natin fellowship o mas marami yung fellowship natin sa labas? Next po. Kanina, practice ng ating faith. Kung paano natin ginagawa. Kasi kailangan natin ng practice ng faith natin eh. Sumunod po, paano natin na-secure yung ating salvation? Paano ba natin inaalagaan? Kasi secure salvation natin bilang mga Kristiyano, bilang anak ng Diyos for the past 11.5 months. Na-secure ba natin? Anong una dyan? Na-secure ba natin doon sa different varieties of sin? Maraming kasalanan niya sa labas. Na-secure ba natin yung sarili natin na hindi tayo nakagawa ng variety of sins? Nagsinungaling tayo kay nanay, sabi natin, nag-aaral tayong mabuti. Pero, cellphone lang ng cellphone, mas marami tayong cellphone na pinag-aaralan kung paano yung diskarte. Di ba? Paano yung mga meron na ba nakapangupit sa inyo? Mga variety of sin. Dito, nagpupuri tayo sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Pero pagdating po sa labas, nagmumura, nagtatanggiA, di ba? Nagsasalita ng og-og. Di ba? Delikat ko lang, may iwanan. Yes. Yan, di ba? Minsan variety of sin, nakakapagsalita tayo ng mga masasakit na salita. Nakagawa tayo. Sumunod, committing the same sin too many times. Ano ba yung paulit-ulit? Baka meron tayong paulit-ulit na ginagawang kasalanan. Diba? Doon, di natin nasisecure sa salvation natin. Baka paulit-ulit. Ginagawa na lagi natin. Nagsisinungaling na tayo, nagsisinungaling. Committing a really bad sin. Ito yung talaga mabibigat na sin. Baka hindi na natin talaga maiwasan. Mga kasalanan na mabibigat. Ano ba yan? Wala naman siguro pumapatay ng tao dito. No? Wala naman siguro. Mabibigat na yan. Combination. Kasunod, not following scripture. Ayan. Meron ako isang magandang dito eh. Pagdating sa scripture, yung not following scripture, napakaganda dito. Napakahirap eh. Kahit ako mismo, minsan napakahirap eh. Love your enemy. Diba? Not following scripture. Minsan ang hirap, yan isa sa pinakamahirap talaga na gawin. Lalo na talagang inis ka dun sa tao, no? Yung para bang siya lang yung nagbibigay ng kabisitan sa buhay mo. Diba? Parang hirap. Pero dapat sundin eh. Diba? Kasi yan yung isa yan sa dakilang utos ng Panginoon. Dalawa lang yan, di ba? Love the Lord with all your heart. Tapos yung isa, mahalin mo iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Di ba? Pagka ganun ang ginawa mo, ibig sabihin ganun din yung pagmamahal mo sa iyong sarili. Not making Jesus Lord of your life. Yan. Paano ba natin explain not making Jesus Lord of your life? Na hindi mo ginagawa ang Diyos ang Panginoon sa buhay mo. Malimit, ikaw yung nasusunod. Diba? Sinusunod mo yung sarili mo. Kunyari, example, napakalit na bagay, no? Parang, di ba, ang sarap sa umaga, lalo pagkaganitong time, no? Ang sarap dun sa higaan. Di ba? Yung gusto mo talaga matulog, mahiga, kasi ay, bumangon. Online na lang ako. May online naman, kaya mas maganda online eh. Yeah? Kasi yung sinusunod ko, sino nga yung nasusunod, di ba?
ang sarili mo, hindi yung Panginoon. Dapat ang Diyos na nasusunod sa buhay natin. Alam natin kung ano yung dapat natin gawin para sa Panginoon. Yan. Salvation cannot be lost. Yan. Diba? Ang ating salvation ay hindi po yan nawawala. Diba? Ano po ang nawawala sa atin? Yung joy. Diba? Katulad nga, pag wala ka ng joy, matulog ka na lang matulog. Sarap no? O kaya, wala ka ng yung pagnanasa lagi na parang nasasabi ka, ba't yun, sure. Diba? Ay, lagi na nasabi ko, diba, yung kay David. Diba, yung hiniling ni David, restore unto me the joy of salvation. Kasi yung nawawala minsan eh. Andiyan naman yung salvation, tinanggap na natin ng Panginoon eh. Pero minsan nawawala kasi dahil doon sa mga circumstances, circumstances na buhay natin, minsan dumaraan yung mga matitinding pagsubok. Di ba? Minsan, pagdaan noon, sabi nga kanina, ganda ng pag-aaral kanina ay kung hindi tayo nagsasaliksik, wala tayong magagamit pagdating ng bagyo sa buhay natin. Kaya minsan gano'n nangyayari, pagdaan ng bagyo, wala na, hindi na natin alam. Kaya minsan doon, nadadala tayo, nawawala yung ating joy, yung salvation natin. Kasi nahihirapan tayo kasi, hindi nga po natin alam, ano yung mga strategy. Kasi andito lahat eh, strategy, technique, kompleto to sa Panginoon. Diba? Binigyan niya yan. Kaya sabi nga kay Pablo kay Timoteo, mag-aral kang mabuti kasi ito yung magagamit mo sa pagtutuloy ng tama, pagdating ng mga pagsubok, meron kang magagamit. Yan po. Next. Better well-being. Yan, kung sasama ko ito yung buong pagkatao. Tama, pagkatao natin, no? Tingnan natin, ano ba yung naging pagkatao natin? Naging ano ba tayo? Naging from maliit na lizard, naging dinosaur na ba tayo? For the last 11.5 years. Malas lalo lumala. Tingnan natin. Kaya bilang pagkatao natin, meron bang purpose? I have purpose ba? Diba? Nagkaroon ba ng purpose yung buhay natin for this year? May purpose ba? May purpose ba tayo? Amen, di ba? May purpose tayo, kaya tayo nandito. Kaya tayo nandito ang bautisa po sa atin. Joyful. Yan. Joyful ba tayo? Yan. Amen. Yan. O, laging ano. Diba? Dapat joyful. May peace pa ba tayo? Amen. Yan. Pag nasa Lord tayo lahat yan, meron dapat content with life. Content ba tayo sa buhay natin? Yung pag may nakita tayo washing machine sa kapitbahay, gusto rin natin bumili ng washing machine. Pag merong Apple, ano ba ng Apple na ngayon? 14? 16. Yun. Apple 16 na. Di ba? Eh, Apple 15 sa'yo, nakakita ka ng Apple 16. Ay, bebenta ko na yung Apple 15 ko. Bibili ako ng 16. Diba, dapat maging kontento rin din tayo kung ano yung meron tayo. Hanggat gumagana yung cellphone na yan bilang diba, good steward, gamitin natin. Pero yung dahil sunod tayo, dahil meron ng bago, binita natin ito, bili tayo ng bago. Diba? Parang, okay lang yan kung kayo mga misis nyo, bili mo ng, yung washing machine mo, hindi automatic. Bumili ka na ng automatic na washing. Matutuwa pa yung misis mo. Ay, ayun. Yan nga. Bibili ka para matapos. Dapat, I have a good well-being. Meron akong magandang pagkatao. Yan. Matasabi ba natin, yung buong 11 mo, meron ba tayong magandang pagkatao? Tas na naman lahat. Amen! Kailangan natin declare yan na meron po tayong magandang pagkatao. Di ba? Kasi bakit? Anak tayo ng Panginoon sa Kristo, dapat yan. Kasi kanina nga, di ba? Yung, lagi ko na, yung 2 Corinthians 5:17, elder now. Yung mga favorite namin eh. Kasi dapat to mag-manifest sa atin bilang mga anak ng Diyos. 2 Corinthians 5:17. Yeah?
Na tayo bago lang din na, nagbago na tayo, di ba? Dapat meron na magbabago unti-unti. Sabi ko nga lagi, hindi siya madali. Hindi siya madali, pero unti-unti. At ang sikreto doon, manalangin. Ipanalangin na ipanalangin. Di ba? At sisiguraduhin ko sa inyo, habang pinapanalangin niyo yan, kunyari sabi niyo, gusto ko, hindi na akong magagalitin. Pero tignan niyo, lagi kayong bibigyan ng mga tao, magagalit kayo hanggang sa ma-overcome niyo yan. Pero kailangan continuous prayer. Pag-pray natin na pag-pray. Kasi hindi natin kaya yan. Kaya ni Lord yan, hindi natin kaya. Amen? Ayan. For lastly, sa ating review, less guilt. Meron ba tayong mga naging guilt for the past? 11.5 kasi wala pa tayong 12 months, no? Ayan. May tanong dito, I am sure that they are really forgiven. Yan. Kung talaga bang nakapagpatawad o pinatawad tayo. Kung meron bang ganong sitwasyon sa buhay natin. Minsan meron nagkamali sa atin, napatawad ba talaga natin? Kung nagkamali naman tayo, pinatawad ba talaga tayo? What? SBG. Hindi ko rin alam eh. Hindi, ito kasi ay parameters ng CCF or word for the word. Pagka kinuha ko yung mga taste lang ng mga bagay na nire-review nila about Christianity. Kaya isa to, sa kanila mga numbers nila yan eh. Sa base sa mga interview nila doon sa mga Christian. Eh, di naman natin ginagawa yun eh. Interview ni siya isa, ano mo, nangyari sa'yo. Yun nga, tingnan natin kung may nagkasala ba sa atin, na napatawad ba talaga natin, at meron ba tayo nagawang kasalanan na pinatawad ba talaga tayo. Baga wala ba talagang guilt? Baga na pinatawad ba ako o napatawad ko na ba talaga? Kailangan wala yung guilt na yun, walang guilt na gano'n. Na kung talagang napatawad na natin. Meron naman sinasabi, nakagawa ko ng kasalanan, nakagawa tayo ng kasalanan, pero ano pa rin sa isip natin na parang guilty pa rin tayo na napatawad na ba ako ng Panginoon? Naranasan niyo ba yun, yung nakagawa kayo ng kasalanan, pero tinatanong niyo pa rin sa sarili niyo, napatawad na ba ako ng Panginoon? Meron pong mga kasalanan sa buhay po natin na nagagawa, pinakatawad po ng Panginoon na ganyan. Kung buong puso tayo na lalapit sa Kanya at hihingi ng tawad. Pero, pag may kasalanan ka, lalo na kanina, yung mga kaninang naunang mga review natin, yung ang kasalanan, parang paulit-ulit, kasalanan na mabigat, sisiguraduhin ko sa inyo, papatawarin tayo ng Panginoon, pero hindi nawawala yung consequence. Meron po yung consequence pag nagawa po tayo ng kasalanan. Meron po yan. Pero papatawarin tayo ng Panginoon. Talaga nagpapatawad na siya agad at nililimot niya na iyong kasalanan. Pero, may consequence yan. Di ba? Parang yung kasalanan ng, sumuway ka sa magulang mo, hindi ka nag-aral ng mabuti, mas gusto mo pa yung patambay-tambay, hindi ka nag-aral ng mabuti. Anong consequence yan? Pagdating ng araw, wala kang magiging Katulad nga nung example ko nga nung time na consequence nangyari sa akin nung high school. Patamad-tamad ako, patambay-tambay, barkada. Yun. Baga, yung consequence na yun, pag nag-apply ako ng trabaho, kasi hindi ako nag-aral, pag nag-apply ako ng trabaho, hindi ako matanggap kasi yung tinatanong sa akin, lalo pag tinignan yung card ko, 72 average. Ang hirap eh. Meron pa ng gano'n nung araw eh. Ayaw tanggapin sa college. Pagka masyadong mababa yung parang hindi talaga pumasa sa pagiging high school. Parang gano'n. Kasi nga hindi nag-aral mabuti. Yung consequence. Kaya minsan tanong sa akin nag-interview, where university you came from? Parang gano'n. Sa abroad yun hindi na ako matanggap kasi nga hindi ako nakapag-college. Kaya yun yung consequence naman.
Sa trabaho din, kahit sa Coke, isa hindi ka ma-promote. Kasi nga, andun yung aral mo kulang doon sa position na pwedeng ibigay sa'yo. Yun naman yung consequence. Sabi nga, doon na hindi tayo sumusunod sa ating mga magulang. Tapos, yung number, I have committed sins. I believe I fear God is angry because He'll answer my prayers. Yun. Parang gano'n yun. Nagkaroon tayo ng kasalanan na pinapanalangin naman parang sa tingin natin parang hindi sinasagot na parang hindi naman ako pinatawad. Siguro ano mo lang yun. Ang tawag doon, kutob mo lang yun. Yan. Pero lahat ng kasalanan, pag inilapit natin sa Panginoon, right and then papatawarin niya tayo. Kung buong puso po natin ilalapit sa Panginoon. Amen? And last, I'm sure if my current good works are enough to satisfy God. Yan. Hindi ako sigurado kung yung mga ginagawa kong good works, yung mga gandang bagay ay nasasatisfy ba si God sa mga ginagawa ko? Diba? By works. Diba? Nagigil ako kung yung mga nagagawa ko sa buhay ko na nasasatisfy ba si Lord? Kaya parang natutuwa ba ang Panginoon sa akin doon sa mga ginagawa kong mga bagay? Tapos, yung huli, I do not have guilt. Wala ba talaga akong guilt? Yan. Wala tayong guilt? Wala naman tayong guilt, no? Amen? Wala tayong guilt for the past 11.5, no? Wala tayong parang pagsisisihan. Alam niyo po, kailangan talaga ay, sabi nga, ay pinag-aaralan na, ay pag-aaral, kailangan parang, kung titignan, dapat talaga mayroon tayong bunga. Pag nagkakaroon ng bunga yung buhay natin bilang mga Kristiyano. Sabi po sa John, ang laki eh. Kaya sabi po sa John 15:1-4, makita dyan, ako ang tunay na puno at tulbas ng aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga sa kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sanga nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi nagbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman hindi magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sa loob po ng 2024, sa tingin po ba natin naging mabunga po ba tayo? O meron pong kailangang mga sanga na tanggalin sa atin para mas lalo tayo mamunga at maghitik ng bunga? Kayo lang po ang makakasagot niyan, hindi po ako. Tingnan natin kung naging mabunga po ba talaga ang ating buhay ngayong 2024. Nagbunga po ba? Amen? Yan, parang tahimik. Tayo magsaya. Christmas yan po. Lalo po, yan. Matatandaan niyo po yung tubong parable of the talents. Yan. Tingnan natin, ano natin yung sarili natin about for this year. Kung tingnan natin to. Ito po ay para dun sa mga talents. No? Pero ito pwede natin pag-anuhan na ano yung mga binigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga ay parang na times 2 natin, naging mabunga tayo. Diba? Yung isa po dyan, yung talent ko na binigyan na 5, naging 10 po yan. Diba? Yung isa po, 2, naging 4. Pero yung isa po, parang nag-remain na isa. Diba? Ibig sabihin, yung isa, parang ayaw niyang mawala o ayaw niyang iningatan niya na lang. Diba? Parang yung binibigay sa atin ng Panginoon sa buhay po natin ito, diba? Kaya nga kanina sinasabi, nung review natin, tignan natin kung nagbunga nga ba.
tignan din natin sa buhay natin yung talent na ibinigay sa atin ng Panginoon, which is nag-times 2 ba? Nag-times 3 ba? O pinanitili na lang natin, okay na to, akin na lang to. Hintayin ko na lang siya. Alam niyo kung anong ginawa? Nung isa. Ayan, parang ganyan ang ginawa na lang ng isa. Tinago niya na lang yung isang talent. Diba? Pero kung babalikan po natin, nung bumalik po ang Panginoon dyan, ang sabi po dun sa isa, habang parang welcome. Diba? Welcome niya yung anak niya. Ganun din yung dalawa, welcome niya. Pero yung isa, para na-cash out. Kasi nga, hindi niya binigyan ng parang halaga yung binigay sa kanya, parang hindi niya napalagot at hindi namunga yung kanyang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Marami po sa atin, sa pagtatapos po ng taon na ito, nagkakaroon po tayo ng New Year's resolution. Sino po ay nagkakaroon ng New Year's resolution? May mga New Year's resolution. Kaya wish. Yan. Di ba meron tayo, nagseset tayo nung pagpatapos na yung taon? Gagawin ko ito next year. Di ba? Ngayon, kanina, nilibin natin, siguro na-assess na natin yung sarili natin. Kanina, habang nag-check tayo, pwede natin masabi na ron, for example, parang meron akong kaibigan, di ko na-share next year. Share ko na itong kaibigan ko na ito. Kaya ganun pang bagay. Baga meron na tayo mga goal, mga new resolution, mga wish na matupad sa darating na taon. Yan. Sabi nga, wish ko lang next year. Kaya po yung ating pamagat na ating ano po. Wish ko lang next year. Ano kaya ang mga wish natin na next year? Ayan, wish ko lang next year. Bisa may mga nag-wish na magre-reduce na ako. Magre-reduce na ako. Meron naman, magbabago na ang ugali. Mag-iipon para makabili ng bahay at lupa. Makabili ng wheels. Yan, dating 2 wheels. 4 wheels, di ba? At matupad yung mga travel bucket list. Yan. So, mapuntang Boracay, di ba? Misis ko, ang nila gusto yung makarating ng Baguio. Di ba? Makarating ng Baguio. Makarating din yan sa tamang panahon. Sabi nga. Yan yung ating mga minsan na pagkaraniwan na ginagawa natin wish list o new resolution natin for the next year. Di ba po? Pero nakakalungkot sa usapan kong Kristiyano, ang nakakalungkot po, minsan, at dito po tayo, kasi, ngunit nakakalungkot nga po, sabi nga, nakakalimutan natin, minsan, ang ating pamilya sa wishlist. As a Christian, Pero kasi mga wishlist na yun, kung hindi ka Christian, okay lang naman, kasi kasama mo naman sa mga wishlist na yan, yun yung pamilya mo. Pero I'm talking about mamaya, pag-uusapan po natin, sabi nga, pero punta muna po tayo dito. The birth of Christ. Bakit nga po ba nagsa-celebrate tayo ng Christmas? Diba? Sabi nila, ang panahon ng Christmas ay ito po daw yung giving, yan. Forgiving, loving, yan yung kaya minsan pagdating ng Christmas, ang daming nagiging mag-girlfriend, kasi loving daw eh. Yung nagkakaroon, yung sinasagot sa araw ng Pasko eh. Pasko naman siguro. Pag naliligaw yung lalaki, Pasko naman, sagutin mo na ako. Para sa Panginoon. Di ba? Ganun ang no? Forgiving, di ba? Para magaling ng Pasko. Magpapasko na, patawarin mo naman ako. Di ba? Ganun. O kaya, Pasko na, papatawarin na kita. Di ba? Ganun. Giving, yan yung pinakamarami, giving. Nagbibigayan, di ba? Exchange gift. Katulad nung last Sunday, di ba? Nagkaroon tayo ng mga gift giving, nagkakaroon ng bigayan.
Pero, ano ba talaga ang true essence ng ang December 25? That actually, hindi naman siya talaga December 25, pero sa atin, nasa celebrate as a whole, sabi nga, sa buong mundo, celebrate talaga natin ang Pasko ay December 25, yung kapanganakan ng Panginoon. Pero ang season na ito is to remember the Messiah was born. Amen? Huwag natin kalimutan yun na isinilang yung tagapagligtas. Kaya pinagkaloob ng Diyos Ama sa atin yung anak para tayo maligtas at para po tayo magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Amen? Yan po ang importansya po kung bakit may December. At yan po ang nagpapaalala at nagkakaroon po tayo ng reflection pag dumarating po ang December 25. Kaya pinanganak yung Diyos para tayo magkaroon ng relasyon muli at magkaroon tayo ng kaligtasan at napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kailangan na-reflect natin. May reflection sa buhay natin. Pag dumarating December 25, hindi yun nasa isip natin lagi. Regalo, anong matatanggap kong regalo? Nasaan na si Ninong? Yung Ninong mo, hindi pa pala Christian. Pati mo siya rin. Di ba? Yan yung baga, ipinanganak na ating Panginoong Jesucristo para maging Savior and Redeemer natin. Amen? Yan po ay isa sa pinakamagandang history sa buhay ng tao sa mundo nang dumating ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Amen? Kasi bakit po ito isa sa natin nakakalimutan sa season na ito. Hindi naman po masama mag-celebrate po ng Christmas. Masaya po yan, maganda po yan. Di ba? Pero kung celebrate po tayo lagi, taon-taon, nagsa-celebrate po tayo ng Christmas. Pero ang tanong, gawin ko po dun sa kanina, sa wishlist, kanina, nakalimutan natin ang Panginoon. Ang tanong, celebrate po tayo ng celebrate. Kamusta naman po yung salvation ng family natin? Masaya, magkakasama tayo lagi. Di ba? As a Christian. Purihin po Panginoon, may mga family talaga na talagang kanilang family, buo Christian, nandito sumisimba. Pero ang tanong, as we celebrate Christmas, kamusta naman po yung ating pong mga mahal sa buhay? Nakakasama po ba sila doon sa ating wishlist as a Christian? Sa usapan po Christian, na isasama po ba natin sila? Ngayon, kung hindi po natin sila na isasama sa wishlist natin, pagdating po as a Christian, we are missing the point. We are missing the point. Kasi hindi po tayo tinawag ng Panginoon dito na hindi lang tayo. Kasi sabi nga, mamaya po kanina, sabi nga, di ba? Alam niyo yung Joshua, ako at ang aking buong sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Napakaganda po yung sinabi niyo. Buong pamilya po. Kaya sana, yun nga po, maisama natin ang ating pamilya. Kasi po, hindi po masama yung mga bagay na gusto natin ma-achieve sa buhay po natin, sa ngayong Pasko, yung mga ginagawa po natin. Kahit pa makuha natin yung pinakamaganda, pinakamaayos sa buhay po natin ito bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano. Pero kung meron naman po tayo, kung alam naman po natin na meron po tayong isang miyembro ng pamilya o mahal sa buhay na alam natin ang punta ay impyerno, we are missing the point. Ang nakakalungkot, baka kahit sa panalangin, hindi natin pinapanalangin yung ating pong mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Sana kahit sa panalangin. Kung di pa natin kaya na sila ay bahagi na, hindi pa natin sila kaya komprontahin, hindi pa natin sila kayang pagsabihan,
sana po umpisahan natin sa panalangin. Amen? Kasi iba po ang panalangin. Kapag tayo nanalangin, direct yan sa Panginoon, hindi na kailangan, hindi na tayo pupunta kung kanino. Hindi tayo pupunta kay Elder, Elder, hindi ba ipanalangin ako na? Ikaw na mismo, i-direct mo sa Panginoon. Directly sa Lord. Diba? Alam ng Lord yan. Ang gagawin na ng Panginoon, i-orchestrate lang ng Panginoon yan. Titigan niya kung paano niya gagawin at paano niya pag-ano. Ayusin yung mga bagay na gusto mo na papanalangin. Kasi kung hindi natin kung hindi natin kahit panalangin malaki, hindi natin na ipapanalangin yung ating pong mahal sa buhay kami. May baka may mali sa ating pong pagiging Kristiyano kung minsan hindi pa rin natin napapanalangin. Di ba? Sabi nga, parang naalala ko yung sermon nga ni Pastor Benny Batiao, di ba? Parang sabi niya, Kristiyano ka lang dito sa loob ng simbahan. Pagdating mo sa labas, hindi na. Kailangan kung ano ka dito, diba, nandun ano ka pa rin. Kasi nakakalungkot na minsan, parang dito, pagdating dito sa loob ng ating iglesia, talagang makapakaayos, manalita. Pero tignan mo pag nasa labas, para lahat ng kapitbahay kaaway. At parang ang dating pa, parang hindi mo pwedeng salingin. Ang pamilya ko, pag sinaling mo, talagang lalabas yung pagiging ko. Baka iiwanan mo yung pagiging Kristiyano ko, lalaban ako ng patayan. Hindi po gano'n ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Diba? Kaya nga si Pastor Tanchi. Diba? Ang anak po nun. Pero nagpatuloy siya. Ang anak po nun, gang rape ang nangyari. Pastor po yan. Ginang rape ang kanyang anak. Pero hindi po siya, wala po siya sa puso. Ang nangyari, nagtanong lang siya sa Lord, Lord, ano po ito? Umiiyak siya 3 buwan sa Panginoon. Diba? Kaya minsan nakakalungkot, yung mga Kristiyano talaga parang pag nasaling ang anak, parang minsan nga parang ako, dumanas din po ako ng ganyan parang ayoko makikita yung anak ko babatukan. Kaya minsan nakahatin ako doon, awat-awat ako ng anak ko gusto, din Pero hindi po pala gano'n ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi po talaga. Although yung puso natin, lalo ama, di ba parang tatay ka ayaw mo masasaktan yung mga anak mo. Kaya ang panalangin ko po lagi, Lord, ingatan niyo po lagi yung mga anak ko. Di ba? Kasi yung isang side of, yung self ko, baka matouch, hindi ko pwede. Hayaan nyo na lang mawala yung sabihin ko. Di ba? Kaya, kailangan ipakita po natin bilang mga anak ng Diyos dito po sa loob hanggang sa labas po. Amen? Simple lang po yung sinasabi ko, sa salita pa lang po yun. Minsan, yung pagsasalita natin dito, maayos, maganda, pero pagdating sa labas, di ba? Minsan nga, natalapit lang, Di ba kung ano yung nasa puso? Natalapit lang, Natatakot-takot ng mura yung mura yung lumalabas sa bibig, Di ba? Kaya natalapit lang yun. Okay, natapakan lang sa jeep. Talagang magagalit ka doon sa nakatapak. Hindi mo lang minitigan yung tinagana mo. Ayan, di ba? Isang ganun po ang nangyayari. Ito po yung ating verse. Ayan. Main verse po natin, sa pag-uusapan po natin, ito lang po yung last part ng ating Sabi po dyan, nagmaghating gabi, mga Gawa 16:25-34, na maghating gabi na sina Pablo at sila sa nanalangin at umaawit ng mga himno at sa Diyos ay nakikinig naman ng mga ibang mga bilanggo. Walang ano lumindol ng malakas at nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang pinto at nakalag ang mga tanikala ng bilanggo. Sa verse 27 po, nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inaakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito, binunot niya kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit, sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito lang kami lahat.
verse 29, humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay inihahayag nila sa Kanya sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Nang oras din iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpapautismo, pati ang buong niyang sambahayan. Pagkatapos, sila ay isinasama niya sa kanyang tahanan at pinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay sumampalataya sa Diyos. Makikita niyo dito yung kung paano in-orchestrate ng Panginoon, kung paano gumawa ng paraan ng Panginoon para makakilala yung bantay, di ba? Pagka nayanig yung buong bilangguan, pero para lang ma-alert yung bantay at makita niya ano ba nangyari, ano ba yung ginawa ng Panginoon, di ba? Nakita niya yung kapangyarihan ng Panginoon. At ang kagandahan dito, di ba? Nakita niya rin doon sa mga anak ng Diyos. Ano yung nakita sa mga anak ng Diyos dito? Ano yung nakita sa anak ng Diyos? Kila sila sa Pablo. Naging tapat sila. Di ba? Kung tutusin, pwede na silang tumakas eh. Pwede silang umalis. Tumakbo. Kasi bukas na eh. Nakabukas na yung kulungan. Wala na silang talikala. Pero naging tapat. At ang isang highlight, yung naka-red na yan. Diba? Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maligtas ang iyong buong sambahayan. Kita yung pagiging tapat. Ibig sabihin niya, yung pagiging tapat, sabi ko nga, yung example kanina, kung ano ka dito, dapat doon ka sa labas, ganun din. Testimony po yan. Testimony nung ni Silas at Pablo, meron pong naligtas. Dahil pinakita nila na gano'n ang anak ng Diyos dapat. Hindi porket nakita tayo ng opportunity. Minsan tayo pag may opportunity, parang pwede naman to. Lalo na pag hindi ka nakikita at walang nakakakita sa'yo, hindi gagawin ko na lang. Di ba? Kunyari, lalo pa ng inuman. Wala akong makakita, parang kami lang dito, sige, sasama na ako. May bukas na. Diba? Hindi na naligtas yung yung mga nasa paligid mo kasi wala ka na ipakitang katapatan. Kasi Silas at Pablo may katapatan po na pinakita. Ang highlights po dyan, sumampalataya sa Panginoon at maliligtas, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Ngayon tayo po, bilang anak ng Diyos, naligtas na po tayo. Pangarap po ba natin, o kasama ba sa wishlist natin yung buong pamilya natin na maligtas? Yung po ba'y gusto natin? Amen. Gusto po yan natin. Ngayon, yan po ba ay wala na tayong gagawin? Hindi, dapat magkaroon tayo ng intentional sa mga bagay niya na gusto natin kung maligtas sa atin. Hindi yan parang magic na naligtas ako, automatic maliligtas na yung aking pamilya. Baka po yun ng Diyos, maligtas ka. Pero kailangan may makita po sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kahit ba lang manalangin, makita ng Panginoon sa inyo na nananalangin kayo doon sa inyong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen? Umpisa po natin sa panalangin. Pagkatapos ng panalangin, kung meron na po tayo lakas ng loob at binigyan na tayo ng karunungan at lakas ng loob ng Panginoon, pwede na natin silang mahaginan. Kahit pa magalit yun eh. Kahit pa hindi kayo magkakontrahan kayo, pero ang mahalaga, nasasabi nyo, yung pag-ibig, yung kaligtasan na tinanggap natin. Amen? Kasi bakit? Pag nasabi po natin yon, nawawala na po yung ating pananagutan sa kanila. Kasi bakit? Sinare na natin sa kanila eh. Pero hanggang hindi mo sinishare at hindi mo binabahagi yung pag-ibig at kaligtasan sa iyong mahal sa buhay, meron kang pananagutan sa kanila. Kasi sabi diyan, me and my house we will serve the Lord.
At ang isa pong verse pa, ito po kay Joshua, kanina po sinasabi ko. Dito po, ay nagtatanong si Joshua, tinatanong sila, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang Diyos ng Amoreo na sinasamba dito sa lupa ang inyong tinanan. Ngunit, sabi ni Joshua, ito yung sinasabi ko, nawala, ano? Ngunit, para sa akin, aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Ito po yung maganda. Di ba po? Baga tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat dinideclare natin yun sa buhay natin. Ako at ang aking pamilya, maglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Amen. Yan po dapat. Kasi bakit po? Makuha man ang lahat sa mundong ito, baliwala po ang isa sa ating mahal sa buhay, papunta naman siyang impyerno. Baliwala lahat. Kahit sabihin mo makapag-aral ka, makapagtapos ka ng pinakamataas na kurso, kahit ikaw ay yumaman, magkaroon ka ng mga ganitong bagay, mga kasakyan, bahay at lupa, lahat na-achieve mo na rin sa mundong ito, pero kung merong isa sa amahan mo sa buhay, sa pamilya mo, na ang alam mo naman ay papunta siya ng impyerno, baliwala yan. December 25, it's talking about family. Alalahanin po natin yung pamilya natin this season. Baka meron pa. Ako po, meron po akong isa-share. Sabi nga po, kami po ay, sabi nga, mahirap po ang isang broken family. Ibig sabihin, watak-watak, kanya-kanyang buhay, kung saan-saan. Diba? Yari ako, ang tanging kong magagawa talaga panalangin. Pagka hindi ko sila ma-reach out, nanalangin ako na meron sa ano. Alam niyo po, minsan talaga sabi ko, Panginoon, salamat po. Kasi bakit to? Sabi ko, kahit isa sa mga kapatid ko, meron na. Meron pong kumilos na mga kapatiran na hindi ko kilala kung saan church yan, na kumilos para sila i-reach out. At sila po ngayon ay sumisimba na tumanggap na po sa Panginoon. May isa na po, kapatid ko. Sabi ko, kasi meron pa nga ako po, may isa pa po ang kapatid na sabi ko, pinapanalangin ko na meron akong kapatid na lesbian. Pinapanalangin ko rin sa Panginoon. Panalangin lang talaga yung isa sa akin magagawa. Diba? Yung message ko. Kaya nga, yan yung talagang kailangan. Naisip po talaga natin yan. Sabi nga, pinakamahalaga po. Hindi po natin alam no, pagdating po sa langit. Ako iniisip ko pagdating sa langit, kilala ko pa kaya ang pamilya ko? Kilala ko kaya sila? Makikilala ko yung maririnig ko. Na siguro, sa akin baka hindi na siguro. Kasi, di ba sabi, wala nang ano nun, di ba? Sabi, papawin na yung luha natin. Wala nang lungkot. Di ba? Talaga doon na yung kasiyahan natin. Ngayon, kung makikita natin, maaalala at makire-recognize na yung pamilya natin na hindi nakarating sa langit, baka malungkot tayo. Wala nang lungkot doon, di ba? Baka wala na siguro, hindi na natin ma-recognize. Pero kung ganun magyari at ma-recognize mo, nakakalungkot po isang sitwasyon na yun sa buhay natin bilang anak ng Diyos. Na makikita natin, malaban natin. Ang hirap po doon yung nakakalungkot mo. Parang wala kang nagawa. Parang wala kang nagawa dun sa isang miyembro ng pamilya mo. Sabi nga, share natin sila. Isama natin po sila sa wishlist. Hindi po sinabi masama yung mga wishlist kanina. Maganda po yun. Kasi maiksi lang po ang buhay. Kailangan i-enjoy po natin. Pero siguraduhin din natin. Kasi ang business po natin bilang mga Kristiyano, ang business po natin o negosyo po natin, ang negosyo po natin ay kaluluwa. Kumita tayo ng kaluluwa. Yan po yung number one po dyan, family natin. Second, yung mga kaibigan na natin, yung mga kamag-anak natin. Yan po yun. Pero number one po, family. Amen? Amen. Amen.
At meron po tayong 4 na bagay na kailangan nating gawin para po sa pamilya natin. Number 1 po yung pagbabasa ng Biblia. Sabi ko, lagi tayo nagbabasa, kahit sa opening prayer natin, di ba? Meron na kahit tayo pagbabasa. Number 2, prayer and devotion. Ministry involvement. Number 4, testimony. Kaya na ba yung usapin ng Christ life. Number 1 po, pagbabasa ng Biblia. Sabi niyan. Sabi ni kay Josue, huwag mo kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbuli-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Talagang pinag-aaralan. Di ba? Para natin matupad. Sabi din sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian at pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Pagbabasa po ng Biblia. Kailangan po natin ito. Di ba? Marami nga po tayo, sabi nga marami tayo nasasaulo, lalo mga estudyante, no? Marami kayo na-memorize. Pero sana, yun, makapag-memorize din tayo ng verse. Makapagbasa po tayo. Tingnan nyo yung eagerness niya ng ating mong pastor na talagang makapagbasa po tayo kahit po opening prayer. Talagang meron na po tayong reading Bible agad. Diba? Napakahalaga po. O mas malamang po yung ano po ba mas malamang? Yung una, yung tulog o magbasa. Diba? Minsan ginagawa itong para papaantok. Diba? Pero sabi naman ni pastor, maganda, continuous reading. Reading lang ng reading. Minsan kahit, ang hirap din mo kasi minsan pagka talaga, hindi mo minsan maunawaan. Pero kailangan mo, basahin mo ng basahin. Basahin mo ng basahin kasi ipaunawa sa iyo ng Panginoon. O mas madalas yung... Ilang oras po tayo nagbabasa ng Bible? Sige, tanong mo lang. Ilan? Minuto? Minuto, no? Isa minuto, no? Isa ako hindi rin nakakapagbasa isa na. Minuto. Pero, cellphone. Sa araw, maghapon. Okay, 4 na oras, gano'n no, sa cellphone. Pero ito, di ba kulang? Siguro, tingnan natin, kukupitin po natin, no, for the last 11.5 months. Ilang oras po kaya tayo na magbasa ng Bible? Tapos kumpitin din natin ilang oras sa cellphone. No? Lalo na pag yung mga tanggol, probinsyano, mauna muna si tanggol bago ito. Diba, mga Korean novela, teleserye. O kaya baka merong schedule ng games, ng ML, no? Diba? Yan yung mga Kaya kailangan natin magbasa. Kasi bakit po, sabi nga ito kay magagamit po natin sa pagtuturo, sa pamumuhay na ayos, pagtutuwid ng mga bagay na mali sa buhay po natin. Amen? Yan. Pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Pangalawa, prayer and devotion. Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay sa halip paalam ninyo sa inyong makahilingan sa Diyos nang may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalangin may paghiling. Amen? Yan. Ito maganda po ito kasi sabi nga rito, don't worry about everything. Na English, just pray everything. Yan, ipanalangin po natin lahat. Especially yung ating pong family, panalangin natin. Diba? Sabi dito, panalangin may paghiling. Dihilingin natin sa Panginoon Lord, yung ating pong Kung may mga kapatid tayo, may asawa na tayo, tapos may mga kapatid tayo, extend natin yung panalangin sa ating pong mga kapatid. Panalangin natin sila, kasi sila po ay maligtas at magkaroon ng kaligtasan ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Yan po, prayer and devotion. Diba? Katulad din yan po yan ang pagbabasa ng Bible, Kumpitin din natin, yung prayer. Ilang minuto. Di ba, minsan? Kahit, minsan nga, sa parang prayer meeting ni elder. Sa prayer meeting, parang
Ito alam ko, paspasan na panalangin dito. Ano, parang gusto ba, dalian na rin, eh, parang pag narinig mo tapos ka na rin. Di ba? Hindi po, dapat po talaga, may ano tayo talaga, meron tayong yung malalim na pananalangin ng devotion sa Panginoon. Yung devotion naman po, sabi ko nga, mupo ka lang sa isang sulong, makipag-usap ka sa Panginoon. Pumunta ka sa isang marap ko sa magandang garden, no? Yun, maganda eh. Kung saan ka komportable, makakausap mo Panginoon. Prayer and devotion, gawin po natin yan. Ministry involvement. Yan. Sabi diyan, maglingkod kayo ng may pabuting hangarin para sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat alam naman ninyo, gagantimpalaan ng Panginoon na sino mang gumagawa ng mabuti, alipin man o siya ay malaya. Ba? I-encourage lagi ni Pastor na tayo po ay magtulungan. Kasi di ba, tayo ay mag-involve sa mga gawain dito kahit na sa maliit na bagay. Di ba? Praise God. Si Ate Joy, lagi yan. Dito. Sabi nga, minsan si Ate Joy, lagi lang si Ate Joy, siya elder, pagdating sa hugasan. Di ba? Lagi binabanggit ni Pastor yan. Gusto na yung ministry involvement, kasi bakit? I-encourage kayo, kasi para hindi naman po yan ginagawa para kay Pastor, o kanino, sa mga elders, sa mga deacon, which is ginagawa natin yan para sa Panginoon. Amen? Sabi nga, maglingkod kayo na parang ginagawa niyo para sa Panginoon. Mag-involve po tayo. Diba? Mag-desire tayo na ma-involve tayo dito sa mga kahit anong klaseng ministry dito sa loob ng ating church. Amen? Sabi nga, pagka walang ganon, ano sabi? Banggit ulit ni Elder Yaki kanina, di ba? Parang pag umupo lang tayo ng umupo dito, pagdating sa langit, ang itsura natin. Sabi nga, makukwit lang. Sabi nga ni Pastor Alan, di ba? Yung umupo lang tayo ng umupo, di ba? Lalo-lalo na, encourage ko lalo na yung mga kabataan. Kasi mga elder natin, mga senior natin, ano din baga meron na silang na-invest sa mga kabataan nila that time. Kaya nga encourage natin, lagi yung mga youth, kaya doon na yung mga training natin sa mga youth eh. Kaya si Faith, di ba? Ay, talaga, ang galing ano? Di ba? Mga ganong bagay, ay paano inuumpisa na natin. And lastly, ito yung isa sa kanina pa natin pinag-uusapan. Ito muna, may verse pa pala. Sa pamamagitan ng buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay mga kasukasuan mula rito sa kanya at maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapanatag ito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi sa Efeso 4:16, kaya nga, kung tayo nag-uugnay-ugnay, yan po yung kailangan talagang lagi sinasabi ng Panginoon, tayo magtulungan po. Di ba? Mas maganda lagi po na nagtutulungan tayo. At napakaganda naman po, lagi naman po tayo talaga nagtutulungan. At purihin nga po ang Panginoon dahil dun sa last ating Christmas party talaga naman nakita natin yung ating pong pagtutulungan. Amen? Talaga namang kahit maliit na bagay, di ba? Kahit meron, lahat meron tayo. Nagkaroon tayo ng konting ang tag doon, regalo sa bawat isa. Amen po? Amen. Lastly, testimony. Sinasabi natin na nag-uusapan, Christ-like. Ayan. Sabi sa Philippians, upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutan, baluktot at masama, sa gayon magsilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Habang ipinapahayag ninyo ang mga salitang nagbibigay buhay, sa gayon sa araw ni Kristo at may pagmamalaki kong hindi nawalan ang kabuluhan, ang hirap at pagod ko sa inyo. Amen. Magsilbing ilaw. Amen. Ang tanong, naging ilaw po ba tayo doon sa mga panahon na wala po tayo dito sa loob ng church? O dito lang po tayo nagkakailaw? Dito lang po tayo sumisindi?
Pero pag nasa school na tayo, nasa work na tayo, nagsisindi pa po ba tayo? O doon sa loob ng tahanan natin, meron bang nag-iilaw o meron pumupundi ng ilaw? Di ba? Bisa may ilaw nga sa loob ng tahanan, kaya lang may pumupundi. Napupundi lagi. Diba? Naalala ko yan. Naalala ko po nga po yan kami mag-asawa. For the yung mga first 10 years namin, talagang pundihan ang ilaw eh. Pundi rito, pundi dyan. Pero sa biyaya po ng Panginoon, dahil nga talagang hiningi namin sa Panginoon yung aming pong marriage. Talaga namang sinamahan kami ng Panginoon kahit napakahirap na talagang, sobrang hirap na talagang kahit yung damit mo na doon sa loob na nasa labas na ng gate. Okay lang. Andyan ng Lord. Kasi sabi nga, hindi namin kaya. Kaya ni Lord. Amen? Sipin nyo, 26 years. Nagpas na po kami sa silver. Diba? Wala na pong napupunding ilaw. Ayan. Sabi nga magsilbing ilaw o liwanag sa lahat. Diba po? Hindi po dito pinipili lang dito. Diba? Mahirap po yung maging testimony tayo. Paano po ba naging testimony? Christ-like. Lagi sa Philippians, nandun din po sa Philippians, sabi nga, tumulad kayo kay Kristo Jesus na bagamat Diyos ay hindi na natiling kapantay ng Diyos, bagkus nagpakababa. Diba? Ibinigyan niya kanyang pagiging Diyos, naging anak, naging katawang tao para po tayo abutin. Sana ganun din po tayo. Christ-like, magpakababa tayo. Diba? Parang yung simple lang, di ba? Minsan may mga, alam mo ba natin, minsan mga simple conversation, no? Meron tayong mga nakakasing kausap ng mga tao. Minsan alam natin na, mayabang, maano magsalita, pero sana naunawaan natin yun. Magpakababa tayo, hayaan mo na siya. Pagpasayos na lang, parang gano'n. Diba? Magpakababa tayo. Maging good testimony tayo. Pag sinabing testimony, mula po yan sa pananalita. Diba? Ay ko, pinapaulit-ulit. Minsan, sabi nga, andito, maayos magsalita, maayos, magalang. Pero ang tanong, pagdating po ba sa bahay, kamusta po ba yung pagiging anak nyo? Minsan binanggit ni Pastor Robin, minsan nakakalimutan na natin, di ba? Yung simpleng pag-amen. Minsan yung nawawala eh. It's a sign of respect, paggalang sa ating mga nakakatanda. Maging good testimony tayo. Yan, sa school. Nangungopia pa ba tayo? Nag-cheat pa ba tayo sa mga assignment natin? Parang simpleng cheat, no? Yung assignment, gagawin mo ng assignment, pero instead na gawin mo, mag-aano ka na lang, no? Parang Google na lang, no? Copy na lang sa Google. Hindi mo na iyaan yung sarili mo. Parang ikaw na mismo yung mag-sosol. Meron namang Google, saglit lang, lipat-lipat lang. Yeah? Ganun-ganun na lang yung paggagawa ng mga assignment. Sa work, bagay sa work na parang guilty ako minsan. Magiging testimony po ba tayo minsan? Nag-i-sleep kasi ako minsan. Ano ba, nagiging maganda ba tayong testimony? Alam niyo, sa panahon na talagang napaka-hirap eh. Pag nung panahon na bago nga nakabalik, bago nga nandito, parang talagang minsan may katwiran kasi na hindi, okay na, kaya ko yan. Akala mo kaya mo. Diba? Sabi, bitahan ka sa pestahan. Hindi, kaya mo yan. Kaya ko. Pero mapapansin mo hawak mo na rin yung bote. Umiinom ka na rin. Hindi, kaya ni Lord, dapat si Lord lagi ang kasama mo. Maging magandang halimbawa po tayo. Una, sa loob po ng pamilya natin. Kasi pag hindi po tayo naging magandang halimbawa, paano pa natin sila? Kasi kanina, di ba kay Silas at Pablo, simple lang yung testimony nila, hindi sila umalis sa kinatatayuan nila. Naging tapat po sila. Hindi po sila tumakas. Tayo, kung hindi tayo magiging testimony,
Di ba? Magandang testimony. Ang maganda lalo sa mga kabataan, no? Di ba? Minsan kung ikaw ay tamad ka sa loob ng bahay, no? Tapos nagulat yung magulang mo, pagdating mo doon, naghuhugas ka na ng pinggan, nagmamap ka na, ba? May pagbabago. Di ba? Maaari, ma-encourage mo yung mga magulang mo, ma-encourage mo yung mga kamag-anak mo, mga ano. Kasi bakit? Nagbago eh. Pero kung the same pa rin, nandito ka, sipag mo dito, pagdating mo sa bahay, tulog, cellphone, ay walang mangyayari. Talagang hindi matutupad yung sinasabi na, me and my house, we will serve the Lord. Me and me, we will serve the Lord. Ganun na mangyayari. Me and me, we will serve the Lord. Hindi me and my house, serve the Lord. Amen? Amen. Ito po talaga yung kung bakit kailangan talaga natin na kasi sabi nga po rito yung pagkakasunod-sunod dito. Yan. Kasi binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Panginoon ng Holy Spirit para po ganapin yung mga bagay na yan. Ang tanong, ano po bang Espiritu talaga yung nagbigay sa atin? Diba? Anong Espiritu talaga? Diba? Sabi po doon sa Galatians 5:16, 20-22 ba? Diba? Ang bunga ng Espiritu ay kapayapaan, kahilahunan, di ba po? Kailangan meron talagang bunga yung Espiritu. Ngayon ito po sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be witness in Jerusalem, in Judea and Samaria, until the ends of the world. Pero kung titignan natin yan sa mas mababaw pong konteksto, Jerusalem, di ba? Bayan mismo, i-apply natin mismo doon sa family natin. Family, kamag-anak, kaibigan, at yung mga tao na hindi mo kakilala. To the ends of the earth. Diba? Yun po yung pagkakasunod. Unahin natin. Kasi hindi tayo pwede talaga. Sabi natin, may mga bagay talaga na minsan, pwede na minsan hindi tayo makapag-share sa pamilya natin, pero nakapag-share tayo sa ibang tao. Pero as much as possible, mag-share tayo, unahin natin yung pamilya natin. Amen? Kasi mas maganda isang pamilya po. Pakita na pakaganda po yan. Kasi kailangan matupad po yan. Di ba? Sabi nga, me and my house, we will serve the Lord. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Talagang, sabi nga talagang ito po yung number one. Ito po yung kung titignan natin, balikan natin, reviewin natin ulit. Yung ating pong 2024 bago po lumipat yung taon. Diba? Paglipat po ng taon, alam na natin kung ano yung next step po natin. Amen? Pero yung mga bagay na nagdaan, ano lang po yan? Mag-reflect lang po tayo pero huwag na po natin wag na po tayo magkaroon ng guilt kung meron tayo hindi nagawang maayos. Maganda dyan sa panahon yan. Alam po ng Diyos yan. May gagawin po ang Diyos. Basta po patuloy lang tayo lumapit sa Kanya, patuloy lang tayo kumapit sa Kanya. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay tumayo lahat. Tayo po ay manalangin at magtatapos. Tunay po talaga sa season na ito, itong season na ito talaga pinapaalala sa atin ng Panginoon na muli po. Sabi nga, ang paalala ng Panginoon na muli sa atin na ipinanganak. Ang Diyos dumating sa lupa dito upang ipaalala sa atin na yung kaligtasan at pag-ibig na binigay niya sa atin at yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Yan po ang talagang essence ng Christmas. Kaya po isipin natin, marami po tayong plano, marami tayong nais sa buhay po natin. Marami tayong gustong matupad. Pero isa po sa pinakamaganda na matupad na dapat nating naisin for the next year. Kaya ating pong mga mahal sa buhay,
na sila din ay makaranas ng pagmamahal, pag-ibig at kaligtasan na nagmula sa Diyos. Na kung paano ito ipinaranas sa atin ng Panginoon. At sa pagpaparanas ng Panginoon sa atin ng kaligtasan ng pag-ibig, sapat lang talaga na dapat ibalik natin sa Panginoon yung pag-ibig na binigay niya sa atin sa pamamagitan ng pag-share natin ng pag-ibig at kaligtasan doon po sa ating mga mahal sa buhay. Kapatid, kahit maabot mo, ano man ang maabot mo sa buhay, baliwala yan. Kung hindi rin lang maliligtas ang iyong buong sambahayan. Ito po isa sa pinaka-naisin natin. For this coming year, marami mang failures na nangyari sa atin ngayong 2024. Kapatid, huwag kang mag-alala. Ibabangon at ibabangon ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Minsan may mga bagay na nangyayari lang sa atin upang mayroong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Mas meron pang gustong gawin ng Panginoon sa inyo. Kaya nangyayari yung mga bagay sa buhay natin na minsan nagkakaroon tayo ng hindi magandang sitwasyon. Pero sabi nga sa Maranakla, wala pong ibibigay ang Diyos sa atin na pagsubok na hindi po natin kaya. Bakit po? Kasi po, kasama natin lagi ang Panginoon. Nariyan po siya lagi. Dahil hindi po siya nagbabago mula noon hanggang ngayon. Siya pa rin po yung ating Diyos na nagmahal at nagkaloob ng kaligtasan sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa oras po ito, sa iyong mga salita. Muli sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Nagsiselebrate kami, Panginoon, ng Christmas, this season, Panginoon, sa iyong kapanganakan, Panginoon. Upang muli, ipaalala sa amin, Panginoon, ang inyong pong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-ibig na yan, Panginoon, na isa kami, Panginoon. Na nabigyan mo, Panginoon, ng iyong grasya, Panginoon, ng iyong biyaya. Kaya, Lord, dalangin namin, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Lord, meron man, Panginoon, sa amin, o bawat isa po sa amin, Panginoon, ay meron pa po, O Diyos, na mahal sa buhay na hindi pa po namin na ilalaga ang kanilang kaluluwa sa inyo, Panginoon. O hindi pa po namin sila nasisiran, Panginoon. Hindi pa namin sila na ipapanalangin sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Paalala mo muli sa amin, ang bawat po sa amin, at tungkulin po namin ito, na sila po, Panginoon, magding ay nawa ay makatanggap, Panginoon, ng pag-ibig at kaligtasan na nagmula sa inyo na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na yan, Panginoon, na ibinigay po sa amin. Kami po nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon po ng kapayapaan, Panginoon. Bagamat dumarating kami, Panginoon, sa pagsubok, patuloy kami nakatatayo, Panginoon, dahil Ikaw, Panginoon, ang aming kasama, Panginoon. Kaya, Lord, sa aming pong pagbabalik, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon, Lord, dalangin namin na tulungan mo kami, Panginoon Jesus, na ma-reach out namin, Panginoon, yung aming pong mga mahal sa buhay, Panginoon, mga kamag-anak, kaibigan, Panginoon, na mailapit sila sa iyo, Panginoon. Mapagkalooban din sila, Panginoon. Ma-share sa kanila, Panginoon, ang kaligtasan at pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal na hindi nagmaliw. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, ang pag-ibig mo'y sapat. Hindi ka nagbago, Panginoon. Thank you, Lord. Purihin ka, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. And amen. Thank you, Lord.
biyaya po na kami ay magkaroon ng bawat isa ng pag-ibig sa bawat isa, pagmamahalan o Diyos, pagtutulungan at pagkakaisa. Lord, salamat. Salamat sa iyong anak na ibinigay, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, Panginoon. Lord, salamat sa mga biyayang ito, sa iyong mga anak na patuloy na nagbibigay at nagtatapat sa iyo. Kayo po ang mag-iingat sa kanila, Panginoon. I-bless mo po sila, Panginoon. Ingatan sa kanilang mga trabaho, God. Lord, salamat po. Kayo po ang magbalik ng lahat ng biyaya at pagpapala sa aming mga kapatiran ng Diyos. Lord, sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagsamba, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Ang tunay nga po napabuti ng ating Panginoon. At patuloy pa rin po yung ating mga gawain. Ano po? Wednesday, Saturday, and Sunday. At din po sa Wednesday ay wala po na tayong prayer meeting dahil ito po ay Christmas. Marahil po ay nasa iba't iba pong dabo ang bawat isa. And on the first day of January ay doon po tayo sa Maine. At meron pong 5, sabi ni Pastor, meron 5 testimony at kasi naman po iyon ay pakisabi na lang po kay Elder Roman. At hindi po sa last Sunday po, January 29 ay meron pong praise and worship fellowship, worship team po, and halos lahat naman po ng youth ay nasa team, kaya po youth po yun and worship team. So ayun po, after po yun ang pananambahan. Meron pa po ba? Ayun, ang anniversary po pala ng Maine ay katapusan ng Sunday ng January. So wala po tayo dito ang pananambahan, kundi nandun po tayo sa Maine. Hindi ko pa po alam kung paghahandain tayo ng special number, at sabihin ko na lang po kung ano po yung kanilang isasabihin sa akin. At ayun po, kung may iba pa po ba, kung wala na po, ay maligayang Pasko po sa atin. Merry Christmas na po, mga Pasko po. Ayan. At sa umaga pong ito, patuloy po natin ibigay ang papuri sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po si Elder Ariel para po sa ating benediction. Tayo po lahat ay tumayo. Salamat sa ating Panginoon Jesucristo sa oras na ito. Salamat sa mga salita ng kanyang pinagkaloob sa atin. At ito ang ating patnubayan natin at patnubayan tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan at paghari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa.
Purihin ka